So, since mga sangkay, mukhang delikado po ngayon ang kalagayan ni VP Sara na hindi na po makatakbong presidente sa 2028 dahil po sa impeachment sa kanya. Nagiging usap-usapan ngayon na si Baste Duterte na daw po ang papalit. Dako, pag-usapan po natin ito. So ngayon kasi mga sangkay, tinanong na po itong si Baste Duterte tungkol dyan. At ngayon, may malaki pong revelasyon. Pag-uusapan po natin yan at titingnan po natin yung interview kay Baste Duterte about dyan. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, tayo po ay road to 2 million subscribers na padami po tayo ng padami. Kaya naman, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel. Makikita nyo po sa baba ng video na to yung subscribe. Click nyo po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, eto na. Naging usap-usapan po ito kasi tinanong po si Baste Duterte about dyan. Ang sagot niya, why would I? Bakit ako? At ito po yun, mga sangkay, tingnan po natin. Hindi po humihingi ba ng advice sa kanya sa pamumuno sa Davao? Wala naman. Hindi siya No, I just ask him kung may gusto ba siya, if I need to do anything. Kasi maayos naman yung lugar na yan. From his time, it has been improving until sa akin ngayon. So, I do not know. I'm not supposed to be the one that's saying this because we just won the elections just recently, and the best. I think you should ask the people how they feel about the governance in Davao City. Totoo naman yun, mga sangkay. Tao, no? Yung mga taga Davao mismong tanungin about dyan. I'm not the best person to answer the question. Wala po kayong... If you want empirical, data, ask the people. Do not ask the politicians because the politicians will always promote themselves. Actually, totoo yun, mga sangkay, di ba? Ay, mga politiko, pag tinanong mo yan, Diyos me, maayos yung pamamalakad ko. May mga nagawa ako dyan, may mga napagawa akong hospital. Tama, actually, may punto si Baste dito, ba? Okay, sige. Pero kayo po walang balak to run for a higher office. Ayan na. Ito na. Medyo may pitik, no, yung mga reporter eh. Papunta na po ito sa pagka-presidente kasi meron po talagang usap-usapan ngayon, no, na naninilikado si VP Sara na matalo sa kanyang impeachment complaint. So kung mangyari yun, sino yung tatakbo? Why would I? Hindi. Tangin nang yan. 28. Ayan yung tanong sa kanya, mga sangkay. Ikaw ba? Ulitin natin. Person to answer the question. Wala po kayong... If you want empirical, data, ask the people. Do not ask the politicians because the politicians will always promote themselves. Pero kayo po walang balak to run for a higher office. Why would I? Hindi. Tangin nang yan. 28. Bakit? Because there was I'm a fucking survey. tired and sick of it all. Wala. Okay na yung Davao kung may mahalal tayo na maayos na presidente na talagang that will take care of the money of the people. Tapos it's well allocated and the national government is somehow decentralized enough that the provinces will benefit from it, then why not? I can always work under an administration. If ever nandyan pa ako ng panahon na yan, as long as the head of state is of sound mind, not this guy here in Malacanang right now. Iba po talaga yung galit niya kay PBBM, no? Pero ang napapansin ko dito kay Baste Duterte, ginagaya niya yung style, yung way ng pagsasalita ng kanyang tatay. Pansin niyo, mga sangkay, yung accent, yung the way siya mag-explain, mga sangkay. Pero, siyempre, iba pa rin yung PRRD. Diyos ko naman. Now,
You have a message for your supporters? My supporters, Your I father's think, supporters. my father's supporters, of course. Unang-una sa lahat, maraming salamat. Pangalawa, ah, alam ko, because you really believe in my father, nasasaktan din kayo, but kailangan yung tumiis lang kasi nasa sitwasyon tayo ngayon na di natin na naiwasan or di natin pinili. So, kung ano man yung mga nakita nyong or if you have learned anything or may gusto kayong nakita na gusto nyo ipatuloy, then you can manifest this through votes. Kung may nakita kayo, kasi wala na, because nobody can run for the presidency again. So, if we choose another leader for the Philippines, then piliin nyo yung tao na Piliin nyo ako, ganun. kung saan nyo nakikita yung nakita nyo sa tatay ko. Ang dami pang sinabi, yun lang pala yun eh. Ang dami pang sinabi, no? Yun lang pala sasabihin na ay boto nyo, yung kagaya sa tatay ko. Dapat diniretso na lang eh. Nakikialam, I mean, may input din po ba kayo sa case niya? Like, for example, Anong choice of pangalan mo, lawyers? ma'am? Zen Hernandez. Zen Hernandez, ABS-CBN. Magkaibigan tayo. Kami ay nasa gitna. Okay. So what's your We are question again? professionals. You were saying? Nawala tuloy ako. Mayor, Hindi, may tanong si Alvin tuloy. Oh. Mayor, what's the first thing that former president asked about Davao when he saw you? Kumusta lang? Kumusta lang? Tapos sinabi ko, nag-oath na ako. Ako na yung mayor. Okay. Sabi ko, pag bumalik ka, di ibalik, pagka ikaw na, ibalik ka lang namin doon as mayor. Gusto pa rin niya to be mayor. Hindi, sabi niya, ayun yun eh. Pero, alam mo, yung tatay ko dyan sa Davao, kahit ayaw niya pa, people would go to his house and force him to file, a certificate of candidacy. Yung no, nakuha niya eh. Ganyan si Tatay Digong eh. Daw yung magsalita yung So, and I don't think he's going to deny these people who come to him, want to him as the mayor. Mayor, what's your reaction about those individuals, particularly asking a sort of due process should an arrest warrant against the ICC be presented to them? I do not know. That's why, di ba, I explained earlier, why would we talk about due process when it has not been followed? There's a precedence na nangyari na eh. Okay, so ayan ang interview kay Baste Duterte. Again, ang sagot niya dito mga sangkay, why would I? PI yan. Okay na yung Davao, sabi po niya. Hindi daw po. Pero why would I pa? Bakit ako? Hindi, ayun, sabi niya, hindi. PI yan. Okay na yung Davao. Pero kasi, mga sangkay, nagiging usap-usapan to ngayon kasi si VP Sara talagang tagilid daw po. Kita niyo naman mga sangkay yung boto sa Kongreso. Layo. So, bukang kayo ba, mga sangkay, sa tingin nyo, okay si Baste maging presidente ng Republika ng Pilipinas? Ano sa tingin nyo? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.